So Ilono, ngayon ang pag-usapan itong tungkol sa ating pananampalataya pa rin sa ating Panginoong Hesukristo. No? So ngayon, no, ini-invite ko or inaanyayahan ko ang bawat isa no, na sana no, panghawakan pa rin natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kahit pa noon no, na may sakit ka man o wala, lalo na ngayon no, sa mga taong may mga nararamdamang sakit sa kanilang mga sarili, no, may nararamdaman ka man o wala, so sana no, wag sana tayong tumigil no, sa pagkapit sa ating Panginoon. No? So, pagsikapan pa rin natin no, na kailangan nakatali pa rin yung pananampalataya natin sa ating Diyos at huwag tayong humihiwalay. Kahit paano na ngayon na wala pang sakit, kasi may mga tao kasi no, na mga mindset ng bawat tao no, na ngayon malakas pa sila, sasabihin nila no, na habang wala ka pang sakit, magsaya ka. So, mali po ang klaseng mindset no. So, ang kasiyahan na ibigay sa iyo ng mundong ito is temporary. So, ang kasiyahan na kailangan na, ang kasiyahan or kagalakan or kasayahan na ating hahanapin is yung ang Diyos ang siyang magbibigay at magpupuno sa ating puso. Yung kasiyahan na nararamdaman natin sa ating puso. Yung ang Espiritu sa Diyos, yung magbibigay sa atin ng kagalakan. Yung kasiyahan, yun ang walang hanggan. At nagbubunga yun ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang kasiyahan na ibinigay o ino-offer sa inyo ng mundong ito ay temporary. So, ngingiti ang iyong mga labi, ngunit medyo may nararamdamang pait sa iyong puso. So, mas maganda yung kasiyahan or kagalakan na ating matatamo mula sa Espiritu sa Diyos, nang ang Diyos ang siyang magpupuno sa atin at magbibigay sa atin ng tunay na saya mula sa Kaniyang Espiritu. No? So, at sa pamamagitan ng ating paglilingkod or pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, lagi nating hawakan, lalo na sa mga taong may nararamdaman ngayong sakit. No? So, huwag nyo sanang isipin no, na nagkaroon tayo ng sakit or nararamdaman sa ating sarili. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa, minsan sinasabi natin na bakit pa ako, bakit pa tinamaan ako ng ganito. So, lagi nating isipin, no, ang sakit na binigay sa atin, hindi po yan parusa. No, hindi po yan parusa para sa atin. No? So, isa itong paalala para sa atin no, na ang buhay natin dito sa mundong ito, lumilipas lamang. Isa din itong kumbaga sign or sabihin na natin paalala din no, na magbalik tayo sa Panginoon, na ang buhay dito sa mundong ito lilipas at temporary. So lagi natin siyang alalahanin no. So lalo na sa mga tao may naramdaman sakit, so wag sana kayong bumitaw sa ating Panginoon, kasi nga kung tayo po ay nasa malubhang sakit, isa po itong opportunity na ang Diyos binigyan niya tayo ng isang pagkakataon pa no, na magising, na magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik sa Panginoon. No, so isipin natin ang mga sakit na nararamdaman natin, hindi ito isipin na natin no, na opportunity na binigay sa atin ng Panginoon, no, na paalala sa atin na bukas ang pintuan ng repentance no, sa atin, ay binigay sa atin ng Diyos. Kasi maraming mga tao no, na hindi nga dumaan na sakit, diretso naman kamatay. So, tayo, kung binigyan tayo ng sakit, so, lagi nating pasalamatan ang Panginoon kasi nga, binigyan niya pa tayo ng isa pang pagkakataon at hindi niya pa tayo pinatay. So, kung mababasa natin sa Biblia, kung bakit ang tao nagkaroon ng sakit kasi binigyan siya ganito, ganyan, kasi nga nagkasala ang isang tao. So, totoo naman no, kung nagkasala tayo sa ating Panginoon, pero hindi lahat. So, may pagkakataon talaga no, na ang Diyos lang talaga nakakaalam. No? So, lagi nating isipin no, na binigyan ka ng sakit ng Panginoon na ganito, kung tingin mo malubha, isa itong paalala para sa atin na may pagkakataon pa. No, na may pagkakataon pa na bukas na tinatawag natin ngayon no, na magsisi sa ating Panginoon. Na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Repentance, ang pinaka-the best. No? So, huwag tayong magsaya kasi maraming mga tao ngayon, lalo na sa mga kabataan, hindi lang sa mga kabataan no, na ngayong malakas pa sila, magsaya, enjoy life habang bata pa. So, nung biglang dumating ang kamatayan, you are living in a darkness. No? So, i-reject nyo po yan ang ganang klaseng mga pamumuhay. No? So, isipin po natin lagi na tayo dito sa mundong ito ay may katapusan, may hangganan, may beginning, at may end.
No, so ito yung ating buhay dito sa mundong ito. So kung may pagkakataon man tayo na magsisi, may pagkakataon pa tayo na binigay ng Diyos sa ating oras, lubusin na natin, no? So huwag nating aksayahin yung pagkakataon. So nandito tayo sa mga ospital, may nagkakasakit. So lagi nating alahanin, lalo na kung sa may mga tao may malubhang sakit. Hindi natin alam kung kailan tayo papaano. So as long as there is life, repent. So, tatanggapin tayo ng Panginoon. Gaya ng isang kasama ni Kristo doon, pinako sa cross, di ba? Nung huling araw, last hour na yun. Ngunit, sinabi nagsisi siya sa kanyang sinasabi niya, naniwala sa kay Kristo. Alalahanin mo ako. Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ano sabi ni Kristo? Sinasabi ko sa iyo, sa oras na ito, kasama kita sa paraiso. O, di ba? So, may pagkakataon pa na binigay sa atin ng Panginoon. So, isipin natin na itong mga dumating sa ating buhay na ito, opportunity na binigay sa atin ng Diyos. No? Opportunity. Isa pagkakataon to repent na magbalik. Tatanggapin pa niya tayo. As long as there is life. As long as nandito pa yung hininga. Huwag tayong matigas. No? So, lagi nating buksan ang ating puso at hayaan natin na ang Diyos papasok sa atin at ang Diyos ang siyang maghahari sa ating puso at magbigay sa atin ng tatak or marka bilang Kanya. Kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon at magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik. Open arms ang ating Panginoon kasi nga mas pinipili pa ng Panginoon or gusto pa ng Panginoon ng isang tao, isang makasalanan na magsisi sa kanyang kasalanan at magbalik sa Panginoon upang siya ay maligtas at makawala siya sa bitag ng kamatayan at kasalanan. So, pagsikapan natin noon na magbalik at mamumuhay tayo sa kalooban ng Diyos. So, huwag tayo magpapaalipin sa mga bagay na hindi naman natin mapapanghawakan. No, so, lagi nating alalahanin si Kristo at i-focus natin ang ating mga mata at puso kay Kristo Jesus lamang. No, so, lagi nating tatandaan na may buhay after death, after dito sa mundo nito. Doon sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoon Kristo. So, pagsikapan nating maabot yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. No, so, hanggang dito na lang ang Amen.